ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mga adlaw ka natutanan. Welcome na sa itong paraguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kabar niyo Armando Fenekito, mga igala. Yes, mga igala. Ada na kita karong Webes, mga igala, na petsa 3, mga igala, no? 30 days to go na lang, mga igala, before the plus one of my life. Charing. Announce good, sinabot nila. Pabita, mga igala, dinita sa tong ko na hisgotanan mga igala, tong tambayan mga igala. Pero una ta mga ginod mga igala, kamusta mong tanan diha, no? Okay, papatong tanan na. Nato sige ka ng pag-greet diha mga igala, din ako maaptan kayo sa hay mga igala sa tuwang live stream mga igala, no? Ita mga igala, kamusta mo diha? Giulan na ba yung lugar, no? Actually kagahapon, no? Okay. Dapat yung mga kuno nag-attempt nagtaligsik ra. Sus, ni banat, gini ko ulan pagkagabi, gini no? Ni banat, yun, ulan, yun. So, anyways, mga katambayan, no? Dinita sa tuwang hisgutanan nga, atong tambayan, no? Una na diya, mga igala, no? Ato ang Tibok Davao Region, mga igala, no? Padayon nga, nag-aubos ang kaning crime volume, mga igala, no? From January 1 to June 16, no? Ning tuiga mga igala, no? So, meaning, nagatrabaho gid ang ato ang kapulisan. So, anyways, mga igala, no? Una ta mo ato sa paminaw ning para sa maong hisgutan ato paminaw ng pahayag ni PRO 11 o Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey. No, paminaw na to. Lang ma'am, ato ang crime statistics lang for the first half of 2025 and comparative compared to last year. Okay. I mean, yung pangutana sir, ako din. Okay. For, magkuan lang ko sa focus crime. So, dili siya per quarter ang ako ang data diri from January 1 to June 16, 2024, comparing January 1 to June 16, 2025. Okay? So, for that period, in comparison sa focus crime, nagbaba ka o 14.4%
42% or 111 incidents. From 770 last year, nag-ira na siya 659 this year. So, muna siya sa focus crime, katong murder, homicide, kabili naman no ana. So, ang crime clearance efficiency, although nagbaba siya og gamay na porsyento, kay nibaba siya by 7.73%, taas na po ang atong crime solution efficiency by 7.5%. So, crime clearance is katong nailhan na to ang suspect, na-file na to ang case, man siyang crime clearance. Ang crime solution, hinadakpan pag na to ang suspect. So, although gamang ang crime clearance, happy po pa kayo nibaba ang crime solution. Nitaas siya by 7.5%. 7.5? Yes. So, sa katong 600 plus ba to, tama ba ko? Yes. Na crime volume, kung saan ang pinakataas na crimes among the 8 focus crime? So, among the 8 focus crime, ang tawag ang baba o dako-dako kay ang kuan, ang rate kay from 277 nahimo na lang siyang 159. And then ang medyo misaka kay ang theft 156 nahimong 187. So, Pero overall good news gapon siya kay nagbaba man. sa kan ma'am no, on the aspect of that, unsa kay ang possible na factor why is it that taas ang theft all over the region? First, economic reasons yun na kasagaran sa economic reasons. And then kasagaran po sa theft mahitabo di sa mga malls. So, ang So may mga po ang kuan unta nga sa mga mall unta ilaga ni ibusog jud nga filean og case. shoplifting, Yes, shoplifting. Nang filean og case pero kasagaran na gud sa mga malls yun sila naga-file og case. Pamultahon lang nila. So balik lang gihapon. So, mao to siya ang isa sa mga factor. Sa rate, ma'am, kung saan nga to ang factors nga nung ni baba siya instead na mutas, it's because of your continuous Because of our continuous advocacy and kami ang mga yung buhaton to avoid na mahimo mong victim sa rape, like sa touch pa lang daan, kung bad touch na siya, medyo kuan na tano, aware na ta. And then kung sa mga magbarkada, iwasan nga mahubog kay kasagaran diha pod ang gani opportunity nga pwede sila mabiktima. And then kung asa man galing ka dili di ka magkumpiyansa kay kasagaran sa mga rape cases kaila o family lang ang perpetrator. So ang pindita ka may bisag suod na imo dili gyud magkumpiyansa. Thank you. So, mo to mga higala no, ang pahayag ni Major Catherine De Rey mga higala no, ang spokesperson sa Police Regional Office 11 mga higala. No, so mo to mga higala no, ang nitaas ito na tugi pangutana gid dito si Ma'am Kat mga higala no. Kung uso to mga krimen nga nagbaba, and thank God mga higala mo tong gikuan ako nga despite sa kaning kuno nga nagakwanta expect na may it's because of the awareness no nga ginabuhat ng kapulisan karon panahon na mga higala no, ibaba no significantly ang kaso sa rape mga higala no. So meaning nanay siguro nanay kahadlok no, pero naman ko sa mga higala kumutaas ang kaso sa rape kon po na nato sa awareness mga higala no. It's because awareness mga higala no nga pwede na silang musumbong. Ginasumbong na katong gibuhat sila pila ka years ago no, 5 years. Pwede pa man na siya ma-entertain mga katambayan kay tungod ang ato ang kuan tawagan ni ang prescription period sa kasong rape is 20 years. Kay capital punishment man na siya mga higala. Ang penalty niya. So up to 20 years no. Capital punishment mean ang iyang kuan maximum penalty is death or reclusion perpetua. So mo na nga naagid siya kuan gyud no na ay unsa ni
na pwede pa siya makuha no, so mo na siya mga higalan karon mga higalan ni baba. So meaning siguro na siguro awareness on the part of the would-be perpetrators no sa kining kasong rape mga higalan no. But well, kudos no sa tuang sa tuang kapulisan no. And then next mga higala kaning kasong theft ang nitaas no. So meaning sa ang kuan na is kasagaran no sa mga malls no, shoplifting na may police shoplifting day no. So mo na mga higala no, according sa kaning ako ang kuan mga higala no, isa sa mga maingon ako mga master mga higala no, dugay sa industriya no. O di lang ko magsabang nga Joel Ramirez yung pangalan no. Pero ana siya nga dapat gyud no. Instead amo mo guna kay di mo ko tinud-on gud sa mga guards po daw og kuan nga kuanon kasuhan no. Di man gud daw ingon ang buhaton gud daw no. Kay para mutagam no. Ang kuanon mo gud is babayaron na times 10. Pag mo times 10 buhian. Kasunod mo pag kuan di na mangawat ay di pa na mangawat karon pag sunod na pud mangawat ta pud na. Di ba? Whereas kay muha ng kasuhan mutagam gina. Okay to naman presuhan. No, so pangawala na di masakpan. Tiba-tiba na pud sila. No, mo man ingon last time ni kuno tong kuan station commander pa si CTTMO chief Junicio Abude mga higala no, station commander I think sa Talomo. Oh. Ang Talomo so ng mga higala ilaha pa ng SMCT Davao, SCC Mall. Dako pa kayo na nga kuan mga katambayan no. So mo to yung ginakuan nga nagidi ubad ra nga modus na siya ang shoplifting. No? So mo na karon mga higala panawagan karon sa Police Regional Office 11 ngadto sa mga mall managers and security kasuhin ninyo na mga naga-shoplift. Oh. Dahil lang sa pila ka kuan no. Laway ubad ra kun nasa mga lahi po to mga kato trip lang nga isa ra ka buo kana pwede siguro na pero kanang dinaghan na ngay mo nang ikon nga pati ate ka buntis na dito ni mo gibutay yung magkinawat ay that's not good no. So mao na ang kuan mga higala ang usa sa mga sad thing about that no. Anyways mga higala lain na po tang issue mga higala no. Actually paklaro karon ng Police Regional Office 11 kalabot silang action no sa nitabo dito I think last week no, nag-viral ang video I think last Monday no June 30 no. Kung nag-viral ni kay tungod daw kuno ang pulis daw mga higala gisulod ang balay no. Tapos kanang forcibly gisulod gid daw ang kuno gisipaan pamultahan mga higala. No, about ito sa kato sa barangay Makambol tong sa may Mailing. Oo nga. Namang gud to kuan gud daw no namang gud day usad to tawag ani barangay resolution na tanggalon na tong kuan mga higala. Tanggalon na tong katong obstruction no sa barangay I think provincial road no itanggal na to mga higala no. Tapos moto kaya na magid nag-resist no. So moto ilang habol no ay kuan naman na may disobedience silang part. So boto ang nahitabo. Lastly, mo to nga kon ni singa pa siya magawas. Dugay mo gid ka ning gawas kid daw no. So anyways, may kala si Major Catherine de la Reina ang mo explain na no. Anyways, may kala pag mananot ang tigpamaba sa Police Regional Office 11, may kala na si Major Catherine de la Reina. In the area ma'am. Una, bakit po nakamas daw yung mga police? Pangalawa, bakit sipa daw yung mga ano ba tawag yung mga na-install doon or mga tao do mga nangyari doon ma'am. Please share to us ma'am kung saan information na nakalap nato dito ma'am. Okay, thank you ma'am Ruth sa opportunity kay nag-viral manggod kong video sa mahitabo dito sa barangay Makambol. Okay. Ang barangay captain sa barangay Makambol, iyan lang i-implement ang barangay resolution na road clearing operation. And then, ang police na dito as security. Okay, ang pagkandak sa road clearing operations by barangay officials is a lawful exercise of their duty, part siya sa administrative. Tapos laruan po na po, no need na o court order
pag barangay clearing operations, and then barangay road po doon di-clearingan. Kaya nagihimo na blockage. Kana siya nga role sa mga barangay officials o barangay captain, part na siya dito sa Local Government Code of 1991 or RA 7160. And then, refers po siya sa BILG Issuance Memorandum Circular number 2020-027. And then, ang role sa PNP, nakalakip na po siya dito sa BILG Directive para mo-assist sa security, in terms of security, pag-enforce sa mga barangay officials sa provision sa katong barangay clearing operations. So, no need na, bagi ko nakuhan, di ba, nagasingit-singit man dito, asa ng court order, no need na sa court order, kaya nakalakip na siya sa ilahang functions as barangay officials pag barangay clearing operations diya sa mga blockages sa road. And then, kadtong nag-viral na bisita ang portahan, kay during ng goods sa pag-implement sa road clearing, ni-resist yun no, ang katong mga individuals nga naa dito. So kung nga mag-resistance, role na po na siya sa police na i-subjected sila para ma-implement sa barangay ang road clearing. Kaya supposed to be, ang barangay road, para ito maagian sa tanan. Dili pwede nga na ay blockage. Kaya part man to sa naganing regular na agianan sa mga tao dito. And kami as police na dito security, since nag-resist sila, dakot na nato sila for resistance and disobedience. Karon nadakpan na itong duha ka lalaki, nakauban, pero nakadagan itong babae, nisunod sa iyahang balay. So, part siya sa hot pursuit operation, nagigukod na mo. Pag abot sa balay, nisunod siya siyang kwarto, niingon man siya nga, sige sir, mag-ilis lang sa ko. Sige, allow na ito nga mag-ilis siya. Pero dugay kayo siya nigawas, so yun siya nigawas. So, nag-instruct na ang Provincial Director, Police Colonel Silagan, na i-forcibly open na ang door para makuha na siya, mahuman na ang maong operation. And then, na-filean sila og case, Republic Act, Republic Act, kanyang RPC 151, Resistance and Disobedience to authority and their agents. Motong mahitabo. Argue mo about the warrantless arrest already? No need for warrant. No need na ang warrant of arrest. So, involving man, muna siya sa isa sa mga warrantless arrest. Oo, na-witness sa police na on the act nga na ay violation, pwede ginamo sila po. Okay, so the residents, ma'am, the residents blocked the area because of the ongoing mining operation. Is it correct, ma'am? May mga operation dito, pero wala sila right. Di was the authority na i-block ang road. Kung naman gawin sila yung reklamo, ipaagi nila sa proper authority or sa court. Baka ron, dili sila pwede mag-block sa road. Motong, nag-requand din mo na may mga notices. In fact, nagkuhan dito barangay resolution na i-dismantle na ito na blockage. So, another question, ma'am. Nanong si PD mismo ang nangunay and Sir Julius also used the name of PNP Chief Torre. Nagisugo ko ni General Torre diri. Part man po sa amo ang mandate ang pag-secure, no? And then, isa sa pinakahayas na mo na commanding officer is the Chief PNP. So, ano na siya? Directive down to the next level. So, nag-mention si Sir Julius ng ni Sir Torre, pero basically, trabaho na mo ang secure. Di ba kung naapoy mga demolition, naapod mo dito as security. Pero kung resist dito ang mga kuan, pwede po na mo dakon. Okay. Oo. So, gusto po na ko ipaabot na in all our actions, bina-verify po na namo. No, kung
in accordance with the law po ba ang action sa mga partner na mo na agencies o barangay officials. So na-verify mo ginato na barangay road po siya. And then mo implement si barangay sa road clearing. And then kabalo man sa mga no need na ang court order. So naami dito to assist. So mo to mga igala no, ang pamahayag sa Tong Police Regional Office 11 kabay sa hitabo dito sa Barangay Macambol, Mati City, Davao. Yan, talugayan ako na kayo Mati City. No, wala naman tagatong idol dala sa taas. No? Ito mga igala. Pero naman ko dito sila, ang kando anak po daw mga igala, na ipahayag ana mga igala, no? Regarding ani sa, sa Hallmark Mining Corporation mga igala, no? So, gikon na mo ko sa likod mga igala nga na road blockage dira nga issue. O kanang pagbarikada dira as serve as the only access route to sitios in Katmonan and Magnum. So this road has been openly and continuously used by residents of Macambol for long before any mining operations in the area. The community is understandably surprised and distressed that this essential thoroughfare part of the provincial road network is now being claimed as private property. Some have been entitled to businesswoman to a businesswoman, no, depriving residents of vital. So siguro tama to. Tama siguro tong gikuan no buhat. But anyways, ato nang ato nang hisgutan may gala no. Ang uban pang mga detalye sa sunod na adlaw mga katambayan. Anyways, mga katambayan, balik itaw man lang. So, importante pahinomdom niya ito si Bianan. Balik kita mga igala din sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito mga igala. Yes, mga katambayan, no? Una ito mga ginod sa isa pa na ito kahisgutan noon with regards to our security mga igala, no? Ato sa kanon mga ikalakbitan no ang nahimo na mong nahimong pamahayag sa Department of Public Works and Highways mga igala no kabahin sa katong rate of kalikasan nag-issue sa Korte Suprema mga igala no actually mga igala no sumala pa ni Sir Dean Ortiz mga igala no padayon paghihapon no kay wala pa mangi order to stop the project, no? So, padayon gihapon, no? 38.087%, no? Ang completion rate sa ato ang sa mga proyekto, no? Ang gikahinaman, no? Sa kadaghanan, no? Ang proyekto po sa na to, namin gi-issue ang korte. So, ang korte nang bahala na mga so, mo-apply naman daw sila na, no? Sa may decision sa korte. So, anyways, may gala. Ato paminaw na ang himong interview na mo kagahapon no kay Sir Dean Ortiz mga igala no ang tigpamaba sa DPWH 11 mga katambayan. Paminaw na to. For now, we will abide by the instruction of the court for us to respond within 10 days upon receipt of the writ. So who will take the move to respond? Is it in the regional office or Manila? Actually, this project, kaning project sa Samal Island Davao City Connector, is a project of the Unified Project Management Office, no, sa central office. So, ang role sa regional office there is just to monitor the project. So, the central office will respond? The UPMO will be the one to respond. Ano ba ikuan sir nakadawat na ba og kaning order ang central office for the temporary stoppage of the project? Actually, as of like a few minutes ago, nagkastorya mi sa usa ka engineer sa project. Wala pa nadawat ang department na wala pa nadawat sa department ang writ, kopya sa writ. So padayon pa ang construction right now? Actually, it's just a writ of kalikasan. It's just actually rate of kalikasan pa lang to. So, the court has to decide on that. So, as of now, wala pa tayo nadawat na we do not have any instructions coming from the court to suspend or stop the project. So, we will continue. So, wala po injunction po?
whatever that means, basta wala patay nadawat na TRO or TEPO for that matter, and the project will continue. Karon ba ongoing bang construction gyapon? Yes, as of now, actually, do not tayo positive slippage. We are way ahead of our projected accomplishment. So right now, we are at 38.087%. Whereas our target unta is only at 16.24, so do na tayo 21.84% na positive slippage, or meaning advanced ta sa ato ang projected na supposed to be accomplishment for the duration of the construction na niagi. So whatever happens, sir, if na-stoppage order gikan sa Supreme Court, dili kwan gyapon on track gyapon ang atuang kwan. We are way ahead of track. Mo to ang gi-emphasize ganina. So paspas ang atong trabaho. So kung halimbawa ma-stop ni, it will be a waste of time and resources, no. Grabe na dako kay epekto sa ato ana when kung halimbawa kung moabot ta diha na punto. But we are hopeful that magpadayon ang project, because as far as we are concerned, we have complied with every guideline there is as to protecting the environment while the project is ongoing. In fact, the ECC, the DNR is issued as an ECC, and that would that's more than enough for us to go ahead with the project for as long as we abide by the guidelines set therein. So, mo to mga katambayan, no, ang pahayag ni Sir Dean Ortiz, mga higala, no, ang spokesperson sa Department of Public Works and Highways Region 11, mga katambayan, no. So, mo na to ilang pahayag, yan na to dugangan. Siya nang bahala ato. Anyways, mga katambayan, din hita sa lain na itong hisgutan, no, kaning kuano, kagahapon sa Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing sa Royal Manday Hotel, mga higala, no, uso sa mga nahimo na mong guests, no, sa mga kanang kuano sinima na nga press con, mga higala, no, kining mga ginikanan, no, sa NP, mga na-recruit na kuan, mga higala, kabatan-una no, na-recruit sa NPA, mga higala, no, nga nagsugod isip miyembro sa usa ka progresibo nga pundok or isa ka progresibong grupo, no, nga kana ginakuando ko, no, ginapaglaban, no, ang karapatan, mga katungod sa katauhan, katungod sa kababaihan, katungod sa kabataan, katungod sa mga mamumuo, katungod sa mga lumad, o katungod sa mga basin iro pwede tama na pwede kay nga na mga na may mga aktivista sa on animal welfare, mga higala, pero wala man tayo nadunggan nga nagrebelde, no, nga diha well, they are active lang, mga higala, no, nga silang advokasya, mga higala, in the guise of advocacy daw, mga katambayan, no, sumala pa sa tong kaning grupo nga Hands of Our Children, mga higala, no. Kanang kuno lagi daw nga dapat daw kuno ang mga mahihirap, especially mga kakuno sa pobre daw, mga kailangan ginaingon na masa, mga tambay no mo gid na ginasangkalan gid daw, no, sa mong grupo, mga higala. Pero di na ko mo kuno kasi may tag red tagging na po, mga higala, atot na lang paminaw ni mga kuno mga ginikanan, no, sa pagpanguna sa ilahang chairman o katila vice chair, mga higala, na permito to din hino nga nalipay nga nakita niya yung anak, no, nga nadakpan dito ang katong napabiling 8, no, under sa kanang subgroup nga Jaguar, mga higala, sa kuan Southern Mindanao Regional Committee, mga higala, sa New People's Army, no. Dako ni siya nga kuan, no, nalipay siya kay buhi, no, at least wala patay. Mo na ang kuan, mga higala, no, ang gikalipay nila, mga higala. So anyways, mga higala, to paminawon, mga higala, no, ang grupong Hands of Our Children, mga higala, lang siguro na ako i-reveal kung sige sa ilahang identity, no. Para na lang po sila lang na. Anyways, mga tambayan, paminaw na to ni. Magandang umaga po. Ako po si Annabel Sabado. Bali po ang Hands of Our Children, sila po yung tumulong sa akin nung time na nahuli din ang aking anak. So in return, itong ang Hands of Our Organization is Hands of Our Movement Incorporated is a non-government organization na kung saan tumutulong po ito sa mga magulang na kung saan ang aming anak ay nabiktima
at ginawang NPA. Nung time nito, nihikayat ito sa loob ng eskwelahan at ginawang NPA on the latter part. So, nung mga time na, sa itong mga panahon na ito, ako naman ay nagbibigay din ng assistance kay Ma'am Luisa right now kasi sila din yung tumulong sa akin nung nahuli ang aking anak. So dahil sa nangyari for almost 6 years na nawawala si Beng, yung kampanya namin na mahanap yung mga iba pang kabataan na nawawala, including Beng or Luvane Espina or si Kapam, ngayon naman po ay ito yung binabalik kong tulong din sa kanila. Kasi kung paano yung ginawa nilang tulong sa amin, bilang sa akin, nung time na nahuli ang aking anak na si Ray Christian Sabado sa Las Navas, Northern Samar, ito yung ginagawa namin sa kanila. Paano nabuo? Kasi po, yung organization namin na buo 2019, kung saan post si Ma'am Luisa ng post na nawawala ang kanyang anak. At doon din namin nalaman na lahat ng mga ito, yung pagre-recruit o paniling lang sa mga kabataan is patterned at ito isang mga kabataan po ay biktima lamang. Ngayon po, si Ma'am Luisa, kikwento din po niya about kay Pam ngayon, kung ano nangyari pong development sa kanya ngayon. Thank you, ma'am. Andito po yung mother ni Luvane, no? Si Kapam, si Mrs. Espina, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Ako po yung Vice Chair din ng Hands of Our Children at kung naaalala nyo po, lagi po ako naghahanap dito sa Davao de Oro dahil dito po dinala yung aking anak na si Luvane Erica as Kapam. At sa ngayon po, nabalitaan ko nga 2024, nandito po ako na kasama siya sa Jaguar. So, salamat po sa Panginoon at nakuha na po sila nung June 13 po. Yun po yung pinakamasayang sa pamilya namin na balita na yung anak ko na panganay namatay po, 40 days niya, doon po nabalita na yung anak ko nakuha si Luvane. So yung malungkot na panahon sana na yun ay naging masaya po dahil yung magsi 7 years na nawala yung aking anak, nakita na po namin. At sa awa ng Diyos, maayos po siya na inalagaan ng mga AFP, PNP, nakakadalaw po kami ng maayos doon. So, yung mga gawa-gawa po nila na hindi nadadalaw yung mga nahuli na Jaguar na 8, hindi po totoo yun. Masaya po namin, nayayakap, nakakasamang kumain ang aking anak doon po sa Bunawan Police Station. Kaya nagpapasalamat din po kami kay Major Perez. Sa tulong niya po ay nagkaroon po kami ng tulay kung paano namin maasikaso yung aming anak. So, ito yung totoong recruitment sa kabataan na akala natin, Anak Bayan, Gabriela, Kabataan Party List, sasalihan mo na organisasyon, akala mo ordinaryong organisasyon. Hindi po. Nandito na. Ito na po yung patunay na akala nila nandre-red tag kami. Pero ito po yung totoo. Ito po yung truth tagging. Nasaan napunta? Nasaan na ngayon yung anak ko? Nahuli po bilang NPA. Kasama po siya sa Jaguar. So, ito yung patunay na ang mga kabataan na nare-recruit ng mga ngayon sa eskwelahan man o saan mang dako ay ginagawang NPA. Na akala natin ordinaryong organisasyon. Napakasakit sa magulang na mawalay sa anak. Imagine mo, sasabihin nila human rights, sabi nga ni tinanggalan po nila ng pamilya. Tinanggalan nila ng edukasyon. Tinanggalan nila ng kalayaang mabuhay. Akala mo, tapos na, nakita mo na yung anak mo, pasalamat sa Diyos. Nakita mo yung anak mo, salamat sa mga tumulong nakita mo. Pero hindi po natatapos doon dahil yung utak ng anak mo, ang ginawa po nila. Grabe pong agitation. Hanggang ngayon, sa pamilya, okay po yung anak ko. Pero doon sa time na sasamahan niya, doon pa rin siya. Kaya, yun yung unti-unti namin gustong mabago sa kanya. Dahil sabi namin, ligtas ka na, dito ka na. So, hindi mo maibibigay agad yon. Ito yung patunay kung gaano ginalit yung mga kabataan na to. At sino ang
isa sa mga biktima na to, yung mga na masa na kanilang mga inoorganisa. So ito yung mga kabit-kabit na problema ng mga pangre-recruit na to. Mga nagsasuffer po, mga pamilya, mga nasa iba't ibang sektor na nare-recruit po nila. Thank you, ma'am. So, may questions kami mamaya, ma'am, no? Si sir, ganun kayo din, sir? Sitwasyon ninyo, meron din kayong anak. Okay, si Mr. pala. Mr. Espina, sir. Magandang So, pag ilang anak ba si Lubay? bunso po namin. Siya po ang bunso. Tapos yung namatay kong, yun po yung panganay. So, dalawa lang sila ba? Tatlo po, Tatlo. tatlong babae. Puro estudyante rin po ng PUP, Santa Mesa, sa Maynila. Sila din po, senior high school. Senior high school, so hindi siya nakapagtapos no ng senior high school? Ang per semester lang siya ng grade 11. Yun po lang ang natapos niya. Na-recruit na siya ng anak bayan. Yung time na uwi-uwi pa naman siya noon. Kaso yung naghanap kami na inabot na ng 1 taon. Nag-ikot-ikot na kami dito sa buong region ng Davao. Ang alam kasi namin na dito lang siya gumagalaw. Kaya pabalik-balik na lang kami ni Mrs. dito. Dito na kami, kinukulitan namin ng military tsaka PNP. Sabi ko, sir, pwede bang tulungan niyo naman kami. Alam na namin na sa Mindanao yung anak ko. Kasi ilang beses tumawag man sa amin, hindi niya raw kami nakokontak. Sabi ko, hindi mo kami makontak. Wala kang signal, ba't hindi ka tumawag sa amin man lang ni mami mo? Yun ang kausap ko siya sa Agusan sa Bunawan. Hindi tumatawag ako sa iyo, wala raw signal talaga. Sabi ko, hindi pwede na kung walang signal. Tumawag ka lang, alam na namin kung ligtas ka talaga. Nawawala na nga kami ng struggle kasi ang pamilya namin, nagsabay-sabay, namatay yung ate niya, namatay yung lolo niya. Nahirap ako, sabi ko, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam ko, buhay pa si Bunsoy. Sabi ko, sabi ko, dumating yung balita na, nung June 30 nga, dumating yung balita sa amin na nahuli si Bunsoy. Nag-doubt pa kami, baka ako hindi silibin to. Tinignan na, nakita ko, sabi ko, ay, salamat sa Diyos. Sabi ko, maraming salamat. Nagpasalamat kami ng gusto sa military. Sabi ko, sir, salamat talaga. Hindi namin nakalain na buhay sila Lubin. Kinausap naman ako ng bunso ko. Sabi, bakit nagtatatakbo kayo? Hindi ho kami human rights defender. Human rights defender ka, paano ka naging human rights? Matakbo kayo, tas armado kayo. Sabi ko, hindi ako naniwalang human rights defender kayo, anak. Kasi naawa ka sa masa. Sabi mo, naawa ka sa masa. Hindi yan, anak. Tumatakbo kayo eh. May dala kayong armas eh. Hindi yan human rights defender. Kaya ayaw kung maaari sana mabago pa rin yung pag-iisip niya. Dahil, may pa yung time na minsan pag nababanggit ko lang tungkol sa samahan nila, nagagalit na siya sa akin. Sabi niya, Daddy, ayoko na yung ganyan topic. Ibahin natin ang topic, sa pamilya na lang tayo. Ilan po. Okay, so somehow parang nabago na, no? Kailangan lang talaga consistent siguro, no? Yung pakipag-usap natin sa kanya. Konti lang po. Ang gusto niya laging topic lang, puro sa pamilya na lang. Ayaw niya na yung pinagdaanan niya. Ayaw niya na babanggitin, nagagalit siya sa talagang yung sobrang galit niya. Minsan inuntog niya ng sarili niya. Inuntog niya yung ulo niya. Sabi ko, ganyan anak. Hindi ka namin pinalaki ng may respeto tayo, pare-pares. May respeto ka dapat sa sa ibang tao ka. So, mga katambayan, no, ang pahayag, no, sa tong Hands of Our Children, no, ay lagi saysay, paunsa, no, na-recruit ang ilang anak mga higala, itong mag-asawa na Espina mga higala, no, asa nagsugod, no, nga nung naabot sa ingon ani mga katambayan. So, the views and opinion of our guests does not reflect necessarily to the host and to the network. Charing. Wow na, di ba? Walang disclaimer permanente. So, pero bitaw, ilahatong ko na pahayag, no? Ilahatong experience, no? Dili ako. So, moto nga nag-base ko dito sa video, mga katambayan, no? So, unta, no? Ni ma-recruit ng mga bata, no, bro? Sa mga higala, no, nga, sa right now, mga higala, sa karon na generation, mga higala, abot lang ka na pa ba ma-recruit po, no? Okay.
halos tanan naman mga higala ng mga bata, no? Nanay kaning kanya-kanya mga advocacy sa kinabuhi, mga higala, no? Dapat ka na nga mga katungod, dapat may sigutan, no? And then, I don't think nga muna na siyang ano, kay mas powerful karon ang platforms mga kabatanon ko, which is sa social media networks, mga higala, no? Like, Facebook, na-miss Facebook, mga higala. O uban pa, no? So, actually thankful ta sa ani nga platform mga higala, kay at least it will give voice to the voiceless, mga higala. Mao na gina siya, pero kasagaran ma-abuse lang gid mga higala, but in its entirety, mga katambayan, no, I think nabawasan siguro to ng mag-alsa, no? Pero napuyo sa mga higala mag-vlog po ng mga NPA, natoy amot lapod ka basig AI ra pod to. Pero na may makaingon nga nag-vlog sila karon. Joke lang, oy. Takabalhan na. Kato siguro sa unang panahon may gala camera pati lang bit-bit. Hi guys. Lakaw na po mi diri sa may Pantarong Range. Charing. Perfect ang mga katambayan, no. Hopefully no wala lagi ma-recruit ning People's Army mga katambayan, no. Luoy kayo ba, no, marag makwan lang sila ang prinsipyo. Actually, okay man ang paglapat to nga kanang mo express a grievance against the government, no, but not to the extent na mugunit na kag-armas, no. Di to the extent na imo na ng hasion ng mga kanina kung di mo sunod sa inyo, ha, no. Hasion ninyo ng mga komunidad diha, no, kana inyong ginatawag na masa pag di mo hatag sa inyo, ha. Not to the extent nga inyo ang pamatsyon pag di mo hatag sa inyo, ha. Diba? Kinikampi na dito sa sundalo. Lahat na nga storya. Inabitaw yung mga galay. Anyways, mga katambay, matay kong oras. Ang ngalan sa Tibok Puwersa sa DXRP Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Davao, mga higala ko, inukaban Armando Feniquito. Alas sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sa nausab dagan. Salamat o mayong adlaw kanatong tanan.